So once again mga kanukis, good morning. This is your Albolario once again, Juju Siamo TV. So welcome back to my channel mga kanukis. So sino pa yung di nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe, hit the notification bell icon, select all mga kanukis para una ka na ma-notify pag may panibago tayong mga bidyong tulad nito mga kanukis. So yung topic natin mga kanukis, mamaya kaunti intro muna tayo para sa topic natin. So ayan mga kanukis, welcome back. Tapos na tayong nag-intro. This is your Albolario once again, Juju Siamo TV mga kanukis. So, yung katanungan kasi mga kanukis, di na lang natin i-plus dito. So, ang tanong kasi niya, Boss Jo, ano talaga yung pinaghahandaan or pinakadelikadong sakit or pinakadidli na sakit ng manok na dadanasin natin while on breeding or sa pagiging breeder mga kanukis. So, yun kasi mga kanukis, pag baguhan ka, tapos long way na nagiging paganda ng paganda yung breeding system ng isang breeder, pataas ng pataas yung accuracy niya, doon din pumapasok yung mga sakit. Makikita mo yan na pag nagtagal, makikita mo yan na dumadami yung sakit na ma-encounter mo, which is lahat naman sila deadly. Pero ang tanong kasi, yung pinaka-deadly para sa akin mga kanukis, without further ado, yung di na tayo magpaligoy-ligoy pa, para sa akin talaga is yung NCD. Yun yung tinatawag nating Newcastle disease. NCD, itong ganito. Yan, ganito itsura. Newcastle disease. So, pag tumama kasi yan, yung mortality rate niya is nasa 90% to 98%. So almost perfect siya. So ibig sabihin, pag tumama 48 hours lang, kayang ubusin yung manok mo. Kayang ubusin yung manok mo. So para sa akin, based on my experience, yun talagang pinaka-deadly na na-experience ko. Kasi I was siguro more or less 25 years or 30 years na ako nagbe-breed. So 2 bisis ako tinamaan yan. Ubos talaga yung manok ko mga kanukis. Dahil dati kasi hindi tayo naniniwala dyan. Very confident tayo, di tayo naniniwala. Ay wala yan. Kaya yan sa mga probiotic. Tapos hindi tayo naniniwala sa bakuna. So yun kaya, nung dumapo sa atin, pilit kong ginagamot mga kanukis, di talaga nagagamot. Patay talaga yung manok nyo. Pati yung naglimlim, patay yan. Ubos yan. So, kaya para sa akin, ang pinaka-deadly talaga na naranasan kong sakit, dilubyo talaga, is sakit ng manok, is yung NCD or yung Newcastle disease. Pag kuraysa kasi, kaya pa naman yan. Bulutong, kaya pa naman yan. Pag tumama sa'yo, may maiiwan pa. Paul Cholera, di lahat, mamamatay, maiiwanan. Di tulad talaga ng Newcastle disease or yung atay, piste sa Tagalog, patay talaga. So, paano ba natin ipiprevent yan? So, may video tayo dyan sa kwan natin, yun yung tinatawag nating Lasuta vaccine. So, Lasuta vaccine. So, kailangan lang, may 7 days old tayo na sisyo, bili tayo ng B1 Lasuta. Which is, patulo sa mata, at saka ilong lang. So, and then, kung may lampas tayo 1 buwan, so ang bibili naman natin, pag lumampas na siya ng 1 buwan, bili tayo ng Lasuta plain or Lasuta plus IV. Yun yung hindi pang bibi, pang malaki yun. Tulo sa mata, tulo sa ilong lang din. So, dapat renewable every 3 months yan. Cycle yan. So kasi parang lisensya din yan. Pag sinabing 5 years, pag dumating ang 5 years, hindi mo na rin yung driver's license mo,
mahuhuli ka. Hindi ka na immune. Kaya ka nang matiupihan, driving without license. Pero before 5 years, ma-renew mo na, walang problema. Pag nahuli ka, immune ka. Hindi tatalab yung TOP ng LTO. Kahit na anong sanctioning body ng government, di talaga. Ha? Di ka nila kayang TOP-an ng drivers without license. So, ganun din. Pag lumampas ka sa 3 months, pag may tumama na namang piste, Newcastle disease, patay pa rin yung manok mo. Pero pag before 3 months, like for example, January 1, January, February, March, April, dapat bakuna ka na. April 1, magbabakuna ka na. So, ibig sabihin, to make it talaga short yung usapan natin, magbabakuna ka talaga to prevent. Kasi wala talagang makakapigil ng sakit na yan. Bakuna lang. Oh yeah! Ayun mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung topic natin. Tanong lang kayo kasi gagawa natin ng mga short videos katulad nito. Cut the cameras. Oh!